panambahan tapeno kunari umetang magin na tumasanto to uvuvug na yafu na mangiyawa to praise and worship para tayafu o lutang naming makipagkansyo kamutan ni kami. Ang ninanais ko, ang puso ko'y para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko, ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Dahil may hindi ka nagbabago, yung harap ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa balikan mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain,
Yapo. Tayo po ay tumayong lahat. Yumuko at manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kataas-taasang Diyos, wala ka pong katulad. Sa iyo lahat ang kataas-taasang papurit pagsamba, Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay tinipon mo upang kami po ay magkaisa, Panginoon, na magpuri sa iyo, itataas ang iyong pangalan. Panginoon, dalangin namin na ang Banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin at kami po ay iyong patawarin sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyo, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Patawarin mo kami upang sa ganon ay karapat-dapat kami, Panginoon, na magpuri sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang siyang dahilan kung bakit kami po ay naririto sa iyong templo, Panginoon. At dalangin namin na i-bless mo, Panginoon, ang lahat ng parte ng aming pagpupuri sa iyo, ang mga awitin na aming aawitin, naway mabigyan ka, Panginoon, ng kaluguran, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Patuloy po tayong tumayo. Gatatang Bible tam ta awit 36 verse 1 and 7. Kunyay kagyan na na yapo. Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa kabutihan, kaibuturan ng puso, doon ito nagwiwika. Tumatanggi sa Diyos at ni takot, ito'y wala. Ang palagay sa sarili, siya'y isang dakila na. Ang akala'y hindi batid ni Yahweh ang kanyang sala. Kaya't kanyang iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling. Dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pang kasama ay ang laging inaakap ay gawing maaalat. Ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggang, at ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao, mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkop at mapagpala mong kamay. O Diyos, ang iyong pag-ibig mahalaga at matatag. Amen. Marayaw niya po.
Magandang hapon po sa ating lahat. God is good and all the time. Ayan, bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang buhay at dakila nating Diyos. Amen. Ngayon po, anuman ang kalagayan natin sa buhay, huwag po tayong mangamba at matakot sapagkat ang Diyos po natin ay hindi lang sapat kundi higit pa po. Kung gayon, inaanyayahan ko po kayong lahat na purihin natin ang ating buhay na Diyos sa pamamagitan ng pag-awit. May we all lift our voices and praises to our God. Matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitina sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di man lang nangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Amen. Bigyan po natin ng malakas ang napalakpak ang Panginoon. Sa patuloy na pag-awit po natin sa Panginoon, hinihiling ko po na tayo tumayo and we feel the presence of our marvelous and wonderful God. Awitan po natin siya. Amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and
awitan at purihin ng Panginoon. Nawa po'y wala tayong ibang hangad sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kundi ang maging sentro nito si Jesus. Gayon din po sa church na ito, let us all declare that Jesus be the center of this church and our life. Patuloy po natin siyang awitan at idakila, itaas ang kanyang pangalan. Center of it all, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. With Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Let us all declare, Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus,
Praise God. Wag na po tayong tumayo. Lapitan po natin ang bawat isa, kumustahin at i-shake ang kanilang mga kamay. Hello, kumusta ka? Ako'y nagdadala, babakita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama at pag-iwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya at present ka. Hello, kumusta ka? Ako'y nagagalang na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama at pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya at present ka. Ako ay masaya. Ako ay masaya. Ako ay masaya at present ka. Amen. Ipapatambi po niya po tamuragi ira. Marayaw iya po asang away po. Kaya mi pakan na mo to kapag po i-arian na nabalinta VBS which is ya Alingigan sono 19 to 21. So yari makit daw kami to patuloy to paddasal para taring activity mana na to ipakwa na iya funitang. Yari pag every Monday night. Tama po Ate Ami. Every Monday night, yung online class po natin, stay tuned po sa updates. So, yun lamang po. Before po ng message, pakinggan po natin ang isang awit para sa Panginoon. Ayan, minsan pa po, pwede po ba natin bigyan ng isang malakas ng palakpak ang ating Panginoon? Ayan. At sa oras po na ito, patuloy po nating awitan ang ating Panginoon.
Muli isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagagalak sa presensya ng bawat isa sa atin sa hapong ito, bagamat alam ko na marahil ito po ang pangalawa na service na kung saan ay gaganapin natin sapagkat yung iba sa inyo ay galing na sa kanilang mga gawain sa inyong local churches. Ngunit nandito po muli tayo upang ating ganapin ang espesyal na pagtitipon. Ang araw na ito ay espesyal. Hindi dahil sa ito ang araw ng aking kapanganakan, kundi espesyal ang araw na ito sapagkat ito ang tinatawag nating the Lord's Day. Ito ay araw ng Panginoon na kung saan dapat ang bawat tunay na mananampalataya ay inilalaan niya ang buong araw na ito sa paghahandog ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Iyon ang pinaka-mainam na rason kung bakit nandito tayo ngayon. Kung nagtitipon man tayo upang i-celebrate din natin ang araw ng aking kapanganakan, yan ay peripheral lamang. Yan po ay peripheral lamang. But the centrality of our gathering this afternoon is about the Lord's Day. Yan po ang dapat na isaisip at isapuso natin. After all, sa lahat ng gagawin natin, dapat ang Diyos ang napapapurihan. In everything we do, God should get the glory, not us. So tayo po ay tumayo muna mga kapatid upang bigyang galang natin ang salita ng Diyos sa Galatia Kapitulo 3, Kabanata 3 po ng aklat ng Galatia sa sulat ni Apostol Pablo. At babasahin po natin ang mula sa ika-15 talata at ganito po ang mababasa. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang kabuluhan ni numan. Hindi rin ito maaaring dagdagan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito ay si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin. Pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduang iyon ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. Ni hindi rin mapapawalang saysay ng kautosang ito ang mga pangako ng Diyos. Kung ang pamana ay ipinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit, ang pamana ay binigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Kung ganoon, bakit pa ibinigay ang kautusan? Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Bago dumating ang anak na pinangakuan, ibinigay ang kautosang ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit hindi kailangan ang tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan at ang Diyos ay iisa. Ang ibig bang sabihin nito ay sumasalungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hinding-hindi. Kung nakapagbibigay buhay sana ang kautusan, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan, kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo na ibibigay sa lahat ng sumampalataya. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ay ikinulong ng kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo ay mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismohan sa Kanya.
Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila, mahabagin, at maibiging Diyos na nagbigay sa amin, Panginoon, ng habag at kagandahang loob. Kami po'y lubos na nagpapasalamat, pinupuri at dinadakila ka namin sa mga oras na ito, sapagkat ito na naman ang pagkakataon na kung saan ay maririnig namin ang mga turo ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu mismo ang mangungusap sa amin, siya ang tutulong, magbibigay ng pangunawa upang ang nais mong ituro sa amin ay aming matanggap ng may kagalakan sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, ang mga katuruang ito ang magdudulot sa amin ng mas lalong katatagan at tibay sa aming pananampalataya at pagsunod sa iyo, Panginoon, at mabigyan kami ng sapat na paghangad na tupdin ang iyong kalooban sa lahat ng pagkakataon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan upang maging malinis na sisidlan ang aming mga puso at isipan sa inilaan mong biyaya ng iyong mga salita para sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umupo, mga kapatid, at pag-aralan po natin ang turo ng sulat sa Galatia Kapitulo 3. Sa katunayan po, ito ay inaral ko at ginawang mensahe dahil ito po ang request ng mga kapatid natin sa Aligigan, sapagkat ito yung verse, yung especially yung Galatians 3:15, na kung saan bago namatay si kapatid nating si Marcos, si Mang Aku, ay ito ang iniwan niyang talata kina Joyce, kanyang panganay na apo, at sa kanyang boyfriend na si Brad Jose. Hinangad nila na maintindihan nilang mabuti ang ibig sabihin ng talatang ito upang sa ganon ay mas lalong maging maliwanag sa kanila kung anong kahalagahan ng iniwan ng kanilang yumaong ama. Ang sabi ko nga sa kanila, kay lalo na kay Joyce, tandaan mong mabuti itong turong ito sapagkat napakahalaga ang bilin ng taong papanaw na. Kalimitan ang ibinibilin o iniiwan ng isang taong about to leave this world ay may halaga at impact sa buhay ng kanyang mga nakakausap. At sabi ko kay Joyce, pahalagahan mo kasi hindi ang ibinilin sa'yo ng iyong lolo ay hindi tungkol sa mga bagay dito sa mundo. Hindi niya sinabing tignan mo yung ari-arian o kung ano mang bagay. Ang iniwan niya sa'yo isang napakahalagang turo na kung saan ay dapat mong maintindihan sapagkat ito, dito nakapundasyon ang buong buhay Kristiyano natin at ito dapat ang maituro mo sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga susunod na mga lahi sapagkat ito ang pundasyon ng pananampalataya natin. Bagamat, mga kapatid, inaamin ko po na binigyan nila ako ng isang mahirap na assignment sapagkat ang Galatians chapter 3, particularly ang buong Galatia, hindi po isang simpleng sulat ito. Sa katunayan, ang 60 verses ng chapter 3 and 4 ng Galatia ay isa po ito sa tinatawag na strongest writing that Paul ever penned. Ang pagsusulat ni Pablo dito ay parang isang abogado na dinidefend niya yung case niya and he's presenting every evidence that could convince ang mga mananampalataya. Lalong-lalo na ang konteksto po ng binasa natin ay may mga Judaizers nung panahon na yon na hinihikayat ang mga Galatian believers na manumbalik sa dati nilang religious practice. Kasi ano bang Judaizers? Ang mga Judaizers, sila yung nakarinig na alam nila ang totoo patungkol kay Jesus. Ngunit, pinaghahalo ko nila ang doctrine of grace at saka ang pagsunod sa kautusan. Wherein,
ang sabi ni Apostol Pablo, kailangan nilang maunawaan na hindi yan ang tunay na ebanghelyo na nagdudulot ng kaligtasan o pagpapawalang sala, sapagkat ang sentro ng turo ni Apostol Pablo dito ay justification by faith. Makinig po tayong mabuti kasi hindi po madaling turo ito at ninanais ko ayon sa pangunguna ng Banal na Espiritu na ganito man kalalim ang sulat ni Apostol Pablo, ang Banal na Espiritu ang tutulong sa atin upang maunawaan natin ito. So sa pag-defend ni Apostol Pablo ng tunay na turo upang ating makamtan ang kaloob ng Diyos ayon sa kanyang ipinangako, ay he presented 6 different arguments to prove that God saves sinners through faith in Christ and not by works of the law. 6 po yan, ngunit isa lang po ang tatalakayin natin ngayon. Ang isang argument ni Apostol Pablo to prove that justification comes through faith alone in Christ alone, inumpisahan po niya sa isang personal na argumento. Kasi kung tignan po natin ang unang verse ng chapter 3, actually ay ganitong nakasulat. Mga hangal kayong mga taga-Galatia. Malambot bang pangungusap yun? Isang malakas, di ba? It is a strong statement. Mga hangal, ang sabi niya, hindi po magaang pananalita ang ginamit ni Apostol Pablo addressing the Galatian believers, sapagkat napakahalaga ang turong ito, sapagkat ito ang pundasyon ng kanilang buhay Kristiyano. Kapag mali ang pangunawa mo sa turong ito, ay napakalaki po ang epekto nito sa magiging buhay mo. Kaya, ang sabi niya, mga hangal kayong mga taga-Galatia, sino ang nakagayuma sa inyo? Who have bewitched you? Yun ang kataga na sabi ni Apostol Pablo. Kaya aralin din nating mabuti, mga kapatid, ang ibig sabihin nito. He started or he began with personal argument mula sa chapter 3 verses 1 to 5, and then pangalawa po argument na present niya, he moved into scriptural argument sa verses 6 to 14 na ginamit niya ang 6 na Old Testament passages to prove his claim. At ang pangatlo ay ang logical argument. Ito nang binasa natin. From verse 15 to 29, he reasoned with his readers on the basis of what a covenant is and how a covenant works. Papaano po ba? Ano ba yung covenant na yan? Alamin po natin. So, mahalaga po ito, kaya we need to brace ourselves, huwag po tayong antukin. Kasi doctrinal po ang mensahe sa hapong ito. Ngunit, mahalaga po ito sapagkat ang isang tapat na tagapagturo ng salita ng Diyos ay hindi dapat pinipili lamang ang itinuturo. Ngunit ang sabi ng Biblia, ayon sa bilin ni Apostol Pablo kay Timoteo, ay dapat you teach the whole counsel of God. Whole counsel po, dapat ang itinuturo at hindi pinipili lamang. So, tandaan po natin, tutulungan tayo, hingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu na maunawaan po natin ito. So, ang pagtutunan po natin ng pansin dun sa 6 na sinabi ko, personal argument, scriptural argument, logical argument, historical argument, sentimental argument, and allegorical argument, ay yung logical argument na tuon ng chapter 3 verses 15 to 29. Diyan po tayo magfo-focus muna. Kasi kung papag-usapan natin itong 6 na to, dapat 2 session po ito ng klase natin every Monday night. O kaya 3 pa. Ngunit isa lang muna ang pagtutuunan natin ng pansin. Ang pangatlo. Ano ba yung sabi ko sa pangatlo? The logical argument. Kaya ang title po ng mensahe sa hapong ito ay aalamin natin ang logic of law. Okay, pag sinabi law sa Biblia, hindi yung batas na katulad ngayon na RA 9851 na pinagdidebatehan sa Senado, hindi po yun.
Pag sinabing law sa Biblia, it refers to Mosaic law. 10 Commandments. Okay, yan po. Tandaan po natin. Itong mga Judaizers ay nagkakaroon sila ng hard time. Nahihirapan silang unawain ang tinuturo ni Apostol Pablo kasi katatapos niyang ipinahayag ang 6 Old Testament passages proving his claim, tapos binigkas din niya ang utos, ang law. Kaya ang sabi nila, papaano mauunawaan kung ang salvation does not involve the law, then why was the law given in the first place? Bakit naibigay ang kautusan kung ang kautusan ay hindi kailangan sa kaligtasan? So, yun ang question. Parang sa set up ng korte na yung prosecution na nag-question, i-defend ng ano. Yun ang parang ganun ang set up dito. Kaya, i-enjoy lang po natin. Ang problema lang, ako lang magsasalita. Hindi kayo pwedeng magtatanong. Walang dito, walang debatehan. Hindi ito Senado, Ang faith po natin, ang pananampalataya po natin, ay isang logical faith na pwede pong depensahan, pwedeng ipaliwanag on rational grounds. Yung nauunawaan, it is reasonable. Hindi yung basta faith lang na walang kabuluhan, hindi po yun. Ang pananampalataya natin ay reasonable. Bagamat, merong mga divine mysteries in the faith na walang sino mang pwedeng makapagpaliwanag ng buong buo, but there are also divine reasons na ang isang tapat, sincero, seryosong tao ay mauunawaan niya sapagkat tutulungan siya ng banal na espiritu kung tunay na itong hangarin ng kanyang puso. At yan ang gagawin natin ngayon. So, si Apostol Pablo ay isang magaling na Jewish rabbi kasi trained siya ni Gamaliel. Alam po natin ang istorya niyan. At siya ay Pariseo. Kaya napakaganda ng presentation niya sa comparison ng law and covenant. Kasi Pariseo siya. Alam na alam niya, expert siya sa law. That's why his presentation ay napakagaling upang mas lalo nating o lubos nating maunawaan na ang kaligtasan natin ay hindi nagmumula sa pagsunod sa kautusan. Pagkus, ito ay bunga ng pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. Lahat ng kaligtasang tinatamasa natin or every spiritual blessing na matatanggap natin ay bunga ng katapatan ng Diyos na tutupad sa kanyang ipinangako. At yung pangako na yan ay nagmula pa kay Abraham. So ito po. So intindihin po natin ang relationship between promise and law. Kaya nga, The Logic of Law ang title ng mensahe. At mayroong 3 points na ipapaliwanag ko po sa atin sa abot ng, or according to the faith and ability that the Holy Spirit would give me and enable me to do it. Una, the law cannot change the promise. The law cannot change the promise. Okay, intindihin po natin yan. Hindi pwedeng baguhin ng kautusan ang naitakdang pangako. Ang word na promise po dito sa Galatians 3:15-29 ay 8 beses na inulit ni Apostol Pablong isinulat. No? Referring to God's promise to Abraham na sa pamamagitan ni Abraham, all nations of the earth will be blessed. Yan ay sa Genesis chapter 12, 1-3. Diyan po, ipinangako ng Diyos kay Abraham na pagpapalain ang lahat ng bansa sa pamamagitan niya. Nung ipinangako ng Diyos sa kanya yan, wala pa silang anak. Walang anak si Abraham. Ngunit, ang sabi ng Diyos sa kanya, magkakaroon siya ng maraming generation. So, yan ang sabi ng Diyos sa kanya. So, it is obvious na ang pangako ng Diyos kay Abraham at sa pamamagitan din ni Kristo sa panahon natin ngayon, makikita natin yung connection mamaya,
as we develop the message, naibigay yan 2,000 years before si Kristo. Okay. And sinundan yan ng pagbibigay ng Diyos ng kautusan sa pamamagitan ni Moses mga 1,450 years before Christ. So mas nauna yung pangako. Yung mga Judaizers, nung panahon ni Apostol Pablo, they implied na ang pagbibigay ng kautusan ay binago yung original covenant of promise. Ngunit ang argumento ni Apostol Pablo, hindi na bago. So, intindihin po natin. Ganito po yan. Kasi napakasarap na aralin po ito. Ganito po yan. Ang covenant noon, pag sinabing covenant, ay ginagawa ng dalawang tao, dalawang individual. So, kung nagkaroon ng covenant, paano ba itinuring ng Diyos ang covenant na ito at paano nangyari? Tindihin po natin. Tandaan po natin na nung ibinigay ng Diyos ang covenant sa Genesis chapter 12, intindihin at tandaan natin na hindi si Abraham ang gumawa ng covenant with God. Instead, si God ang gumawa ng covenant with Abraham. God made the covenant with Abraham. At nung nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham, He did not lay down any conditions for Abraham to meet. Walang ibinigay na kondisyon ang Diyos. Tignan po natin ang Genesis chapter 12. Kasi para mas lalo po nating maunawaan ito. Mahalaga po ito. Okay. Sinabi ni Yahweh kay Abram pa lang ang tawag kay Abraham noon kasi hindi pa pinapalitan ng Diyos ang pangalan niya. Sa Genesis 12:1-3. Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. O, tignan mo, sabi niya, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. Wala pa siyang anak dyan. No? Wala siyang anak. At apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita. At gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Yan ang covenant. O tignan niyo po, may condition bang ibinigay ang Diyos kay Abraham? When he entered into covenant with Abraham, wala po. Hindi niya sinabi na Abraham, pagpapalain kita kapag nanganak ka muna. Hindi niya sinabi yun. Wala pang anak si Abraham, dati nang ipinangako ng Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng marami. Yan ang sabi niya. At sa pamamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng bansa sa buong mundo. So, God did not lay down any conditions for Abraham to meet. Napakahalaga po nito. Sa katunayan po, when the covenant was ratified, tulog po si Abraham. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 15. Sa pamamagitan lamang ng panaginip, na nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham, kaya wala siyang parte sa covenant. Ang Diyos ang nagtakda. So, yan po ay isang covenant of grace. Ito po mahalaga, ha? So, the law cannot change the promise because nung ibinigay ng Diyos ang pangako kay Abraham, walang kondisyon, walang ifs, walang kung. No, wala yon, walang kondisyon. It was a covenant of grace. God made promises to Abraham and Abraham did not make promises to God. Wala pong ipinangako si Abraham sa Diyos. Dito pa lang po, makikita na natin na ang pagbibigay ng salvation ng Diyos sa atin is a monergistic work of God. Because it is God alone, siya ang nag-umpisa ng covenant with Abraham. At yung pangako niya na yun, ay tutuparin niya hindi dahil sa ginawa ni Abraham,
O katulad natin ngayon, hindi dahil sa anumang gagawin natin pagsunod sa kautusan, bagkus ay dahil lamang kay Kristo. It is a covenant of grace, it is not a covenant of work. Bakit? Unang-una, wala pa po ang kautusan sa panahong yan when God entered into covenant with Abraham. Ang kautusan po, ang Ten Commandments, ay naibigay ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moses 1,450 years before Christ. Ibig sabihin, more than 500 years muna ang lumipas when God established the covenant with Abraham bago dumating ang kautusan. So, maliwanag po na ang in-establish ng Diyos na covenant kay Abraham is a covenant of grace, showing that justification and salvation is a monergistic work of God. Hindi niya kailangan ang cooperation ng tao sa pagtupad ng kanyang pangako. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Kung binago, claim ng Judaizers, binago ng kautusan ang covenant na itinalaga ng Diyos kay Abraham, ibig sabihin, kung totoo yun, hindi na tapat ang Diyos na tutupad sa kanyang pangako. Kasi pinangako niya. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi tama ang argumento ng Judaizers. Ang totoo niyan, ang law cannot change the promise. Sapagkat matibay ang pangako dahil Diyos ang nagbigay. At kapag ang Diyos ay nagbigay, ang sabi ng Biblia, His faithfulness endures forever. Ang Diyos ay tapat magpakailanman kung kaya't ang pangakong ibinigay niya ay matutupad at matutupad. Hindi pwedeng magkakabula ang pangako niya. Kaya mga kapatid, in the final analysis, God made this covenant of promise with Abraham through Christ. So that the only two parties who can make any changes doon sa covenant are God the Father and God the Son. Moses cannot alter this covenant. Hindi pwede pong baguhin ni Moses ang covenant na ito. Okay. So, ganun katibay. Ganun katibay. Kasi hindi pwedeng baguhin ng God the Father at God the Son ng covenant sapagkat sila ay tapat magpakailanman. Amen. Okay. So ngayon, napakahalaga po nito sapagkat kailangan nating maunawaan na ang pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos, justification, ay hindi po natin na-earn. It is not given to us sa pamamagitan ng pagtupad natin sa kautusan sapagkat wala tayong kakayahang tupdin ang kautusan. Wala tayong kakayahan na we perfectly fulfill the demands of the law. Sino ba sa atin ang makakatupad perfectly ng Ten Commandments? Wala, kahit isa. Sabi ko nga, ano ba ang nandun sa Ten Commandments na kalimitang naba-violate natin? Halos araw-araw. O, anong nakatakda doon? Thou shall not bear false witnesses against thy neighbor. In ordinary language, in simplest language, ang ibig sabihin nun, huwag kang magsisinungaling. Sino sa atin ang hindi nagsisinungaling? O, tignan nyo. Lahat tayo. Kaya ang sabi ni James sa James chapter 2, kapag hindi mo nasunod ang isa lang doon sa 10, you already have violated the entire law. That's why, mas mahalaga ang covenant of promise na in-establish ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham at kay Kristo para sa atin ngayon. Sapagkat yung covenant of promise na yon ay hindi nakabatay sa kakayahan nating tupdin ng anuman, kundi nakabatay yon sa katapatan ng Diyos na tutupad sa kanyang pangako. Amen! O, di sigurado ang salvation natin kung ganon. O, sino ang hindi sigurado?
Kaya nga sabi ko, hindi madaling subject ito, pero masarap pag-aralan kasi kapag naintindihan mo ang mabuti, mas nabibigyan ka ng assurance na ang kaligtasan mo ay dahil sa katapatan ng Diyos natutupad sa kanyang pangako. Natanggap ba ni Abraham ang katuparan ng pangako ng Diyos? Yes. Kahit pa baog si Sarah na asawa niya. 99 years old pa si Abraham nung sinabi ng Diyos sa kanya na magkakaanak sila. Natupad ba? Natupad. Oh, kailan sinabi ng Diyos na magkakaanak sila? Nagkaanak na ba sila o bago pa sila magkaanak? Bago pa sila magkaanak. So, ibig sabihin, ang katapatan ng Diyos, ang matibay na pundasyon ng kaligtasan natin at pagpapawalang sala sa ating justification by faith in Christ alone. Kaya nga kinumpara si Abraham. Abraham believed and it was credited to him as righteousness. Tayo naman sa panahon natin ngayon, we need to believe in Christ alone for our justification. Kung hindi tayo sasampalataya kay Kristo, wala tayong pag-asang mapapawalang sala. Ngunit, matatanggap natin ang mga spiritual blessings na yan na sinabi sa Ephesians 1 sapagkat ang Diyos ay tapat na tutupad sa kanyang mga pangako. Amen. Okay. Pangalawa, the law is not greater than the promise. Yan ang logic ng law. Hindi pwedeng mas mataas o mas matimbang ang kautusan kaysa sa pangako. Bakit? Okay, alamin natin. Ang account kasi ng pagbibigay sa kautusan, kung maalala natin sa Mount of Sinai, is very impressive para sa mga Judaizers kasi inaral nila yan Kasi nung ibinigay ang kautusan, grabe, no? May malakas na kulog, may malakas na kidlat, and the people were trembling with fear. Hindi sila makalapit doon sa bundok. Kasi ang bilin, pag may lumapit, mamamatay. And then they were trembling in fear. Even Moses, kahit si Moses, ay nanginginig sa takot. Kung basahin po natin ang Hebrews 12:18-21, yan ang nakalagay. Isa pong dramatic event in comparison with the giving of the covenant to Abraham. Yung giving ng covenant, napakasimple. Silang dalawa lang ni Abraham. No? Walang ibang kausap. Samantalang ang giving of the law, nakikita ng buong Israel nation kung gaano makapangyarihan ang Diyos sa pagbibigay niya ng law. Kung kaya't ang mga Judaizers were impressed with these emotional externals. Ngunit si Pablo, he pointed out na ang law is inferior to the covenant of promise sa dalawang paraan. At una, ang law ay temporary. Yan ang sabi niya sa verse 19 ng binasa natin. Sa verse 19, sabi ni Apostol Pablo, kung ganoon, bakit pa ibinigay ang kautusan? Ibinigay ito upang maipakita kung anong paglabag. Bago dumating ang anak na pinangakuan, ibinigay ang kautusan ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit hindi kailangan ng tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan at ang Diyos ay iisa. Nung naipanganak na ang Panginoong Yesus, hindi na po kailangan ng law sapagkat tinupad niya ng buong buo perfectly ang law para sa atin. That's why it was not permanent, it was only temporary. It is obvious, maliwanag po, na ang temporary law cannot be greater than a permanent covenant. Kasi yung covenant na ibinigay ng Diyos para kay Abraham at sa atin sa pamamagitan ni Kristo ay isang permanenteng pangako. Samantalang ang law ay temporary lamang. Kaya nga ang paliwanag ng Apostol Pablo dito, ang law ang nagsilbing schoolmaster natin muna habang wala pa ang pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo. Okay. So,
Kapag binabasa po natin ang covenant ng Diyos with Abraham, wala po tayong makikitang ifs. Anong ibig sabihin ng ifs? Condition. Walang kung. Di ba sa Tagalog ang if, kung. Kung gagawin mo to, kung paniniwalaan mo to. Walang kung ang sinabi ng Diyos. It is a direct promise. It is a direct promise. Nothing was conditional. All was of grace. But the blessings of the law were dependent on the meeting of certain conditions. Matatanggap mo lamang ang pagpapala na nasa kautusan kung susundin mo. Yun ang may kung. Conditional lang law. Pero ang covenant of promise ay walang kondisyon. Kaya, napakahalaga po niyan na malaman natin sapagkat with the death and resurrection of Christ, the law was done away. It was set aside. And now, its righteous demands are fulfilled in us through the Spirit. Yun po ang una. Temporary lang ang law. At ang pangalawang reason kung bakit the law is not greater than the promise, the law required a mediator. Sa pamamagitan ni Moses at mga anghel, bali three parties ang involved sa law. Una, binigay ng Diyos sa mga anghel, and then kay Moses at sa mga Israelita. Ngunit ang covenant of promise, walang mediator. Diretsong kinausap ng Diyos si Abraham. Kaya ngayon sa atin, wala nang kailangang mediator sapagkat through kay Jesus, siya ng mediator ngayon natin. Direct sa Diyos Ama. Kaya nga, ang sabi sa Biblia, Jesus always lived to intercede for us. Sa Hebrews. Oh. Yan. No? Wala nang ibang kailangang mag-intercede para sa atin. Wala nang mediator. Hindi katulad nun, hindi makakalapit ang mga Israelita. Matandaan ninyo, hindi sila pwedeng makakadiretso sa Diyos kung hindi dadaan muna kay Moses. Kapag dumiretso sila, anong mangyayari? Mamamatay sila. Ngunit sa covenant of promise, walang mediator. Diretsyong ibinigay ng Diyos ang pangako kay Abraham. At sa atin naman, ay diretsyong ibinigay ni Jesus ang pangako sa atin, walang kailangang mediator. Walang kailangan. Sapagkat si Jesus mismo ay may kapangyarihan, may authority na magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So, hindi nyo ko kailangan para matanggap ang buhay na walang hanggan. Wala akong parte doon. Walang parte ang bawat pastor o sino pa man. Because the covenant of promise is not based on a mediator because that was directly given by God to the recipient of this promise. Natanggap natin yon nang walang kondisyon. Lalong-lalo na, ang sabi dito sa binasa natin, sa verse 20, sa last part ng 19 muna, bago dumating ang anak na pinangakuan, yan ay si Jesus. Ibinigay ang kautosang ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit, hindi kailangan ng tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan. Bakit iisang panig lamang? Ang Diyos lamang ang nagbigay ng covenant kay Abraham. Hindi niya kinailangan ang kooperasyon ni Abraham. Kasi, nasaan ba si Abraham? Taga saan ba siya? Taga Ur of Chaldeans. Hindi po, ang mga tao doon hindi naniniwala sa Diyos. Ngunit pinili ng Diyos si Abraham, inalis siya doon sa Ur at dinala sa lupang pangako para matanggap niya ang pangako ng Diyos. And God did not need cooperation of Abraham to fulfill His promise. Kaya nga, yan ang sabi kong matibay na pagpapaliwanag that salvation is a monergistic work of God. Hindi po synergistic. Hindi kinailangan ng Diyos ang cooperation ni Abraham. Parang ngayon, kung halimbawa may nalulunod na wala na siyang lakas, nandun na siya sa bed ng pool, halimbawa. Kapag may magliligtas sa kanya,
Anong gagawin ng magliligtas? Hihintayin pa ba niya na na babangon yung ililigtas niya to cooperate with him? Hindi, di ba? Dahil wala nang kakayahan yon. That person is hopeless. Kaya kung yung magliligtas ay siya ang gagawa ng lahat para maligtas yung taong nalulunod. Ganon din tayo. We are all hopeless because of sinfulness. And we need a Savior. We desperately need a Savior who works monergistically, not synergistically. Hindi niya kailangan ng cooperation natin. Kaya nga yung minsang, ewan kong nabasa niyo yung repos ko, na if the Savior needs human cooperation to be saved, hindi na siya matatawag na Savior. Think of that. Paano mo patatawagin Savior siya kung kailangan pa niya ng cooperation ng tao? Hindi na siya matatawag na Savior. That's why, it's very clear dito pa lang sa argumento ni Apostol Pablo, monergistic po ang salvation nating monergistic work of God alone. Hindi niya kailangan ng cooperation natin. Sapagkat tayo nga ang hopeless. Wala tayong magawa. Kahit anong gawin natin, hindi po natin maliligtas ang sarili natin sapagkat wala tayong kakayahan. So, amen. Isa lang po ang pwedeng maging conclusion dito sa point number 2 natin. The covenant was greater than the law. Amen. Bakit? Ang covenant ay Diyos ang nag-establish. Ang law ay depende sa performance ng tao. Kung matutupad mo, you will receive the blessing. Kung hindi mo matupad, you cannot receive the blessing. Samantalang ang covenant, ang Diyos ang nagtakda, nagbigay ng pangako. At ang pagtupad ng pangako yon ay naaayon sa katapatan niya, hindi sa performance natin. Pangatlong rason sa argumento ni Apostol Pablo, why the logic of the law is important. The law is not contrary to the promise. Yan ang pangatlo. Kasi ang question ng Judaizer, kung mas matibay ang covenant of promise, bakit pa binigay ng Diyos ang law? Yan ang argumento nila. Kaya ito po ang rason ng pagpapaliwanag ni Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi kailanman iko-contradict ng Diyos ang sarili niya. Imposible. Kaya nga, ang tanong dito, ang ibig bang sabihin nito ay sumasalungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos sa verse 21? Anong sagot? Hindi. Hindi pwedeng salungatin ng Diyos ang sarili niya. At sino ba ang nagbigay ng law? Ang Diyos din, di ba? Siya mismo ang nagsulat sa 2 tabletang bato na ibinigay kay Moses sa Mount of Sinai. The Lord God inscripted those commands with His hands mismo. Siya ang nagbigay. Ngayon, kung meron na siyang covenant dati kay Abraham, ibig sabihin, nagkokontra ba yung dalawa? Hindi po. Ganito po ang paliwanag dyan. The law is not contrary to the promise. Kasi, ang law ay naibigay not to provide life. The law was not given to provide life. Certainly, sigurado po na ang law of Moses regulated the lives of the Jewish people. Ngunit, hindi nito na ipoprovide ang spiritual life na kailangan ng mga tao. Hindi po may ipoprovide. Kung ang buhay at pagiging matuwid ay makakamtan natin sa pamamagitan ng utos, then Jesus Christ would never have died on the cross. Hindi na sana kinailangan mamatay pa si Jesus. Kung kaya naman natin maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa utos. Pero alam ng Diyos na walang sino mang magiging matuwid apart from what Christ have done. Okay. Di ba, hindi naman brown out ang boses ko. So anong purpose ng law? The law was given to reveal sin.
ang law ang nagsilbing salamin para sa atin, para mas lalo nating makita yung guilt na nasa atin dahil tayo ay makasalanan. At ang salamin kailanman ay hindi ka pwedeng linisin sa iyong dungis. Di ba pag umarap ka sa salamin, nakikita mo kung anong mali sa mukha mo. Halimbawa, hindi pantay yung kilay mo, o kaya may uling ka dito. Yung diferensya ay nakikita mo sa pamamagitan ng salamin. Pero ang question, yung salamin ba ay may kakayahang linisin yung dungis mo? Wala! Kaya nga kapag ka nagsasalamin ng tao, o kaya nagpipicture ng kung ano yung totoo, eh ayaw ng taong tignan yung tunay na itsura niya. Kaya anong ginagawa? Pinifilter, di ba? Oh. Edit. Kasi ayaw niyang tignan eh. He rejects. Pero ang role ng law, binigay ng Diyos yan para mas lalo nating makita na tayo ay masama at mas lalo nating nakikita ang pangangailangan natin sa grace ng God. Yun ang purpose. So, kapag nakikita natin ang cooperation ng law at ang promise is that they cooperate, they work hand in hand to draw sinners to come to Christ. Amen. Yun ang purpose. Kaya, mga kapatid, mahalaga ito. Sapagkat kung mangangaral tayo ng Ebanghelyo, awa ang Diyos sa akin para hindi na emosyon mo. Hello. Oh, yun. So, ang reason, hindi po nagko-contradict ang law at ang promise. Bagkus, ang dalawang ito po ay nagtutulungan upang tayo ay akayin ng Diyos ang mga makasalanang katulad natin. Mas lalo nating nakikita ang kasamaan natin kapag nagsasalamin tayo sa law. Kasi, paano natin malalaman na tayo nagkasala kung hindi natin alam na na-violate natin ang law? Yun nga ang nagsasabi eh. Paano mo masasabing kasalanan ng pagsisinungaling kung hindi sinabi na thou shall not bear false witnesses against thy neighbor? Paano mo malalaman na kasalanan ang papatay ng tao kung hindi nasabi sa kautusan na thou shall not kill? Paano mo malalaman na kasalanan ang covetousness kung hindi sinabi sa law na thou shall not covet thy neighbor's good, thou shall not covet thy neighbor's wife? So, yun ang nagsasabi ng kasalanan natin. At ang covenant of promise, ang tumutulong sa atin na mas lalo nating ma-appreciate at kailangan natin ang kagandahang loob ng Diyos para sa ating kaligtasan. Amen. Amen. So, yan po ang nais na ituro ng ating Panginoon sa atin ngayon. Kaya, napakahalaga ito kasi pundasyon ito ng pananampalataya natin. So, una, the law cannot change the promise. The law is not greater than the promise because the promise is always greater than the law. But the law is not contrary to the promise. Instead, they work together to bring sinners to the Savior. Yan po ang pinaka-mainam na dapat nating malaman. Kaya, kung sumampalataya tayo, napabilang tayo sa pamilya ng Diyos, ibig sabihin yan, ang kaligtasan natin is a monergistic work of God. Inahabagan niya lang tayo. We are never deserving of His grace, of His love, pero pinili ng Diyos na ibigin pa rin tayo. Ano ba yung sabi ng kinakanta natin? Niyakap mo ako sa aking karumihan. Di ba? Pinili ng Diyos. We don't deserve that. Hindi tayo karapat-dapat. Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kinahabagan niya tayo. Naawa siya sa atin at sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ni Kristo. Everything is about Christ. Kaya natanggap natin ang pagpapawalang sala
at ang kaloob niya na buhay na walang hanggan. So praise God, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na dahil sa tulong ng Espiritu Santo, ay naunawaan namin, Panginoon, ang nais mong ituro sa amin sa hapong ito, na siyang matibay na pundasyon ng aming buhay Kristiyano. Dahil kung hindi ka nahabag sa amin, kami pong mga makasalanan ay walang pag-asa na maligtas sa galit mo. Ngunit salamat, Panginoon, sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. What Christ have done satisfied your wrath completely. Kaya tinanggap mo ang kanyang sakripisyo bilang kabayaran, propitiation para sa aming mga kasalanan, Panginoon, upang sa ganon ay may pag-asa kaming matibay sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa amin at matatanggap namin ang buhay na yan dahil ikaw ay tapat na tutupad sa iyong ipinangako sa pamamagitan ni Abraham at sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo na ang bawat isa sa amin na nakarinig sa mensahe nito. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayaw iya po ta mensahe tu iberak kala takada tadi buta. Datambi tu masanto nga palapat. Ako magutan tadi santo. Abo aso kami ama si pakali no. Mamay ko na amani ko. Mama balabalo ta iyaw do tani kami itu. Ni spiritual. No, para inakong ama to iba lang bi ama taputo nakatagitat ko tani tipin na masihang ama ta inagagaw tapat to alin niya mabalo ama era ta uhuhug era to napasikang kami mana ta ang urog ni tandikaw Tiyari uhuhug mo manyawa to kaligtasan nakatandikan ito dito. Mabalo ama ta ni Espiritu ang uhuhug mo. Kundi ka pa ama ta offerin ni ama bendisyon ang mayaw na umay mangitabon tumabagok na sakripisyo. Lord, nanilaman ako yayawa mitan ikaw to blessing ay bendisyon ang ama ipukapalang natin mo. Nanilaman ako mondog niya ay sigaw pari ako may plano tadi lamang ako yung kayo sana era mabalo ama ta mensahe era po tiniyawa mo tani ko para ayaw ka tayo di salmi tanaga na yaw mo Jesus. Amen.
Sabay-sabay po nating awitan ng ating Panginoon.
Sige po, tayo po ay tumayo at isara na natin ang ating service sa hapong ito. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama namin makapangyarihan sa lahat. Una po ay nagpapasalamat po kami sa iyong salita na aming napakinggan sa hapong ito na kung saan Panginoon ay nagbigay kaliwanagan patungkol sa aming pananampalataya sa Panginoon. Yes, Lord, itinuro mo kung paano kami kakapit ng lubusan sa iyong mga pangako na ikaw mismo ang unang nag-initiate, Panginoon. Ibinigay mo sa iyong mga nilalang na tao, Panginoon, nagkakalit tulad namin ngayon, na sa panahon ito, Panginoon, ito yung pinanghahawakan namin. Ganoon din yung ibinigay mong mga utos, Panginoon, na kung saan ito yung nagsasalamin ang kalikasan naming mga tao na sadyang kami, Panginoon, ay nasarurog ng pusong makasalanan, Panginoon, na patunay na hindi kayang gawin ang utos na yan. Kung kaya't ibinigay mo, Panginoon, ang iyong mercy and grace na kung saan doon nagsisimula, Panginoon, ang aming kaligtasan sa pamamagitan ng aming tagapagligtas na si Jesu Cristo na aming pinaniniwalaan na siya ay namatay, then nabuhay pagkaraan ng 3 araw, Panginoon. Lord God, thank you dahil ikaw nga ang Diyos na sadyang mahabagin at mapagmahal sa amin na iyong hinirang, Panginoon. Wala kaming naisip na salita, kundi lubos na nagpapasalamat at pag-ubi hanggang sa kahuli-hulihan ng aming sandali sa mundong ito upang gampanin, Panginoon, ang sinimulan mo sa aming buhay at ikaw pa rin, Panginoon, ang magtatapos sa gawain ito, Panginoon. Thank you sa pribilehiyo, Panginoon. At sa buong Grace Bible Church, Panginoon, dalangin po namin na lalo mong alalayan lahat ng aming gawain, mga plans, mga activities na aming isakatuparan. Ikaw po ang mamuna, ikaw po ang mag-provide everything, Panginoon. Lalo na po yung huling gaganapin na PBS sa Alinigan, Panginoon, na kung saan i-prepare mo po yung mga bata doon, yung lugar at lahat ng kakailanganin doon, Panginoon. Upang sa ganon, Lord God, ay malupos ang katuparan ng gawain na yun, Panginoon. Na ikaw mismo ang nagpupunyagi, ikaw mismo ang mag-glorify doon, Panginoon. At sa bawat isa bilang anak mo, Panginoon, here we are, Panginoon, na may kababuang loob na humihingi ng iyong tulong, ng pagpapala na ibuhos mo po sa buhay namin ang pangunahing pangangailangan namin, Panginoon, especially ang protection, wisdom, guidance, at yung daily needs namin, Panginoon, sa pang-araw-araw na ipinasasakamay namin sa iyo. Yung source ng income namin, Panginoon, yung pinanggagalingan po ng kinabubuhay namin ay lalo mong payabang pang pagpalain mo po ang bawat isa. Yung mga kapatid namin, Panginoon, na nangangailangan ng healing, may sakit, Lord God, iunat mo po ang iyong makapangyarihang kamay upang makuha nila yung lubusan na healing sa anumang sakit na mayroon sa kanila, Panginoon. Especially, Lord God, yung healing spiritually, yung spiritual dryness, Panginoon, na porket nandito kami pero sa kaibuturan ng aming puso ay ungkat spiritually, Panginoon. God, i-sublim o up, iti napintas, iti intimacy,
itirelasyon ditong galway sa aking kapwa. Yes, Lord, lahat po, ang dami namin sabihin sa iyo, ang dami namin hinihiling sa iyo. Subalit, alam mo na ito, Panginoon. Kung kaya, Lord God, everything na nakikita mo, nababasa mo sa puso't isipan namin ay, Lord God, ipinapakas kamay namin sa iyo, Panginoon. Lord God, thank you at sa natirang oras namin, fellowship namin, punuin mo ng kasiyahan, Panginoon. Ganon din yung pag-uwi namin, ikaw na lang ang Panginoon, ang siyang gumabay, ang siyang manglinis sa aming daanan upang karating kami sa aming lugar na safe, Panginoon. Yes, Lord, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan